Isang masaysayang araw po sa inyong lahat and to all the respective colleges and students of our dear university, University of Rizal System, Antipolo Campus. You are now watching and listening to the first or pilot episode of our podcast entitled As Peaceful Perspective. You are here with me now. My name is Alicia Luis Vicente from BSE Social Studies 3, and we are with Maria Ursula A. Palcao of BSc English 3. Opo. So for today's topic, pag-uusapan natin yung idea ng peace, especially to yourself, or peace be upon you. Ma'am, kapag may tanong pala ako. Kapag sinabi mong peace be upon you, ano yung pumapasok sa isip nyo? Siguro yung interaction nyo with other people, with ease, yung parang hindi ka nag-aalala if ever man na magkakaroon kayo ng simple conflict na parang nag-uusap lang kayo ng normal. Parang okay yung interaction nyo, okay ka sa kanila, and parang magiging comfortable ka na lang eventually. At ease, ganun. Yeah, at ease. At ease. So, yung peace be upon you, kasi parang naisip ko siya kasi parang translation siya sa Arabic term na naalala ko from our dear friend Samzia na Assalamualaikum, if tama yung term na ano ko. Pero other than that, meron ka bang sabi nating ways, how do you deal with inner peace or self-peace? With inner peace, kasi most of the time, nagkakaroon lang naman tayo ng battle with ourselves. Sa insecurities, okay, sa failures, and of course, kapag hindi mo na-attain yung dream na inaasahan mo sa sarili mo. And every time na nagkakaroon ako ng failure, siguro ang lagi ko kasing iniisip, hindi siya para sa akin. Ganun. Oo, hindi siya para sa akin, or kapag may event na talagang parang ang malas-malas ko ngayong araw. Siguro, nilalaan ko na lang yun na siguro kasi puro swerte naman ako. Last days, yung mga gano'n. Okay. Tapos, kapag naman nagkakaroon ng conflict between, halimbawa sa friends ko or may mga conflict na hindi talaga ako na-address since feeling ko naman, hindi ko na siya kayang i-address kasi iba yung difference namin na hindi na siya magagawa or hindi na siya mababalik sa dati sa pag-uusap lang. Kasi meron ng, anong tawag doon? Yung parang yung friendship nyo meron ng sira na hindi na may fragment na gano'n. Fragment na hindi mo na talaga siya mababalik sa dati. So, ang iniisip ko na lang doon, siguro kung kaya nila ng casual na usapan, then magka-casual kami. Kung kailangan nila ako, okay lang din. Parang hindi, okay. damang-dama mo yung sinasabi mo ngayon. Sabi mo. parang yung self-peace sa'yo, parang napansin ko. Yung, naalala ko lang yung quote niya, Bruce Lee na flow like water. Na kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Hindi ko pipilit. Ganun. Napaka-stoic na sentiment nun. Since na-mention niyo po yung parang peace conflict with friends, paano niyo po hinahandle yung situation in matters na parang mediator, ganun, stuff sa peace conflict, if ikaw yung involved? If ako yung involved, siguro kung may magagawa ko, then gagawin ko. Kung kaya kong kausapin siya, kakausapin ko siya. I-explain ko yung side ko, alamin ko yung side niya. Kung hindi talaga kami magtugma, then mag-agree na lang ako sa terms na gusto niya. Gusto mo bang mag-usap tayo? Kung hindi, okay lang. Kung gusto mag-usap tayo, okay lang din sa akin. So parang communication talaga? Communication lang. Kasi kung ipipilit ko yung bagay na yun without consulting that sa other person, o kaya naman hindi ko kinakonsulta yung sarili ko na pipilit ko yung friendship namin pero hindi naman ako comfy sa'yo. So, parang sinasacrifice ko naman yung inner peace ko. Pero kung pipilit mo naman yung sarili mo sa akin, maybe i-consider ko na lang. Pero kung hindi mo din talaga mahanap yung peace by being with me, okay lang din naman. Parang, parang confrontational na tao ka ba? Hindi naman ganun ka-confrontational, pero mas okay sa akin makipag-communicate. Parang, if I have time or talagang buo na yung loob kong makipag-communicate sa'yo, then sasabihin ko sa'yo. Pero kung hindi pa talaga, hindi ko ipipilit kasi baka mabigla din ako and baka masabi ko rin yung mga words na ayaw ko talagang sabihin. Mga masamang words. Baka naman mapunta sa kung saan yan. May personal experience ka po ba sa ganyan? Sa family, friends, or Kayo po, oo. Sa in matters of peace conflict, ganun. Paano i-address?
Hirap na. Siguro ano na lang, sa sarili ko na lang. Conflict ko sa sarili. Kasi, yung major na to, first of all, feeling ko, hindi siya for me. Pero, Talaga? Oo, kasi, nung high school, ang talagang favorite thing na ginagawa ko is drafting. So, Drafting? Parang drawing, sketching and stuff. Parang ano ka ng, parang yung structure ng bahay, gagawin mo. Okay. Okay. Yung mga ganon. And then, nung senior high, since nagka-pandemic, hindi ko siya natuloy. Pero, buo na yung loob ko nung grade 10 na mag-engineering or architecture. Okay. So, parang yung dreams ko kanda wala nung senior high since wala na akong opportunity to do the things that I want. And then, nung senior high, nag-UMS, and then nung college, hindi ko na alam. Sabi lang sa akin nung mama ko, mag-teacher ako. And, sinunod ko na lang kasi wala naman akong choice eh. Flow like water. Oh, diba? Flow like water. Kasi kung pipilit ko rin that moment, hindi rin naman kaya ng family ko, kami lang magsasuffer kasama ako. Damn. Tissue. Tissue, guys. Ano lang, ang conflict ko kasi sa sarili ko, tinatry ko siyang mahalin, yung ano na to. And yung conflict ko rin na kinakonsider ko yung kailangan ng family ko over sa akin. Well, hindi ko naman talaga kailangan i-pursue yung dream na yun. Pero, You have to. kasi at the same time, sayang eh. Sayang yung taon, guys. Oo, tsaka, naniniwala na lang ako na kung ano siguro yung sinasabi ng mama ko, siguro tama naman para sa akin. Pero your college journey, okay naman siya parang as years pass. Torture na. Hindi mo. Sa reporting, hindi ko talaga siya magawang, maging comfy sa maraming tao. Siguro sa Tipolo, though binigyan ako ng chance na maging exposed sa mga tao. Kasi photo tour, laging nandun sa event, daming tao. Pero kasi doon, hindi naman ako nagsasalita eh. I'm just taking the photos, role ko kasi yun, and nandun lang ako sa side na yun. Pero sa classroom kasi, syempre marami akong iisipin. Like sa reporting, natututo ba sila? Sa reporting, hindi ba ako ganito? Kinakabahan ng sobra or what? Parang I have the social anxiety, pero at the same time, kailangan ko kasi siyang kalimutan kapag nandun ka na. And feeling ko talaga hindi siya para sa akin. For you, peace is, ayun nga, parang maging stoic lang, to be stoic. Oo, parang uunahin mo lagi kung ano yung kailangan ng sarili mo. Pero at the same time, kailangan mo rin i-consider kung ano kailangan ng mga nasa paligid mo para hindi ka maapektuhan after that. Parang ako yung naiiyak sa'yo, ma'am. Parang, so to cut short, ikaw as a person, nakikita mo yung inner peace mo by siguro recognizing the needs of others for convenience of for yourself. Convenience, yeah. Pero kasi, based na nakikita ko, parang medyo... Excuse me. No, wow. Excuse me po. Parang, may times naman na parang hindi lumalabas ka sa ganong thought to express yourself to Kasi for me, based sa kwento mo, medyo siya. Sabihan na natin ano bang dumb down term for toxic? Kasi unhealthy for you. It's unhealthy for you. Tingin ko hindi, nasanay na kasi. Parang pag nasanay ka kasi sa isang process or nasanay ka sa isang situation, though nung una alam mong mali, pero kasi yun yung kailangan. Kasi, tsaka, panganay kasi ako. Panganay na babae ng Asian household. Napaka-normative na yan. Na ugali. Ang kailangan mo is i-consider lahat. Oo. Oh my God. Kailangan ikaw yung makauna sa lahat ng bawal, sa lahat ng hindi pwede, at sa lahat ng wala pa kayo. So, during that time, parang lumalaki na ako. Parang every time na mayroong problem sa bahay, you have to be the bigger person. You have to be the bigger person. Pagka kailangan mo to, walang pera, syempre wala kang choice. Okay, so, peace, yun yung peace mo for you to recognize others, needs for convenience. That's how you handle peace conflict as well. Okay. nawala yung thought ko for to sum up yung sasabihin mo. So to sum up by themes for yourself, ayun nga,
having inner peace is to recognize everyone's needs upon you for convenience. Yes. So, technically, and then yung idea na be like water na na-mention ko kanina. Ayun lang naman. Thank you. Thank you for sharing your Thank you thoughts. din. Thank you sa opportunity na since nga hindi ka pala active sa extracurricular. Thank you. Thank you po. So, ayun lang. Thank you for tuning in to our podcast, for today's podcast. We don't know how to do outros, so outros.